gunting, suklay, pangahit. Yun lang ang ating nadala. Wala din tayong balabal. Ang gupit pa naman, platap. Magpapagupit daw sana siya sa bayan ng mga nakarang araw. Nagkataon ang dami raw pila dun sa barbershop. Ako ang inabutan bago siya pumasok sa kanyang opisina ng pagkukupra. Kailangan daw muna niya magpagupit. So gupitan natin ng platap, kahit gunting at suklay lang yung gagamitin natin. Syempre, meron din tayong pangahit. Tuloy-tuloy mo lang ang panonood ng video natin na ito para makita nyo yung kabuuan ng resulta. Ang ating model ay si Kuya Alex, pinsan na, tropa pa. Ang lagi kong kasama-sama no sa panghuhuli ng isda. Naabutan natin na mahaba yung kanyang buhok dito sa Tagkawayan, Quezon. Bago siya pumasok sa kanyang opisina, syempre dapat maayos yung kanyang buhok para kapag nagtatapas ng niyog ay ayos ang pormahan, o di ba? Pagkatapos nating mabawasan ng gunting ang paikot, dito naman tayo sa ibabaw. Gunting pa rin ang ginagamit natin dyan sa pagpantay sa ibabaw. Medyo mahirap, hindi na tayo sanay, pero kakayanin pa rin. Sabi nga sa kasabihan walang imposible sa taong nagsisikap. Meron pa talagang tawag dito, salikain. Pagkatapos natin pantayin, mukhang tumatakbo na naman palayo. Sinisipat-sipat na naman kung pantay na. Buti na lang malaki yung ating lugar ng paggugupitan. Hindi pa talaga nakontento. Umatras pa. Oy, madapa ka riyan. Saan ka pa pupunta? Kaliwa, kanan, sipat. Hala, sige. Sabi nga sa Bicol hala, birahe, chachahe. Yung pantayin natin, lagyan natin ng konting pamada. Buti nakapagdala tayo ng pamada, patayuin lang natin ng konti yung kanyang bangs. And then, bawasan natin yung sumusubrang buhok. Hindi talaga masyadong tumatayo yung kanyang bangs Natural talaga na nakabagsak ito. Pero nagupitan pa rin natin ng platap kahit gunting lang yung ating ginagamit. Mukhang lumalayo na naman. Hindi pa talaga nakontento. Sinipat pa. Hoy, saan napunta mo? Bumaba, akala ko pupunta na ng CR Lumalayo na pupunta rin sa kabilang kubo. Yung pantay natin ang gilid. Just for fun lang po yung ating ibang eksena dyan sa ating ginagawang gupit para hindi naman tayo laging malungkot. Kailangan may magpasaya rin tayo. Meron pa sa front. Umatras pa. Uy, saan ka punta? Kung kaka ng tubig, baka nauuhaw ka. Layo. Talagang sinipat. Pagkatapos nating basahin, ahitan na natin yung lugar na pag-aahitan. Nilinis ko na rin ang konti yung noo niyan. Siyempre, ahitan natin yung kanyang patilya, paikot, papunta rito sa kabila. Kahit naman tayo ay nagpapatawa, seryoso naman yung gupit natin ginawa sa kanya. Siyempre, pagkatapos ng pagugupit, may libreng kape. Kasi umaga yan bago siya pumasok sa kanyang opisina, magkakape muna kami. Mahirap palang uminom pag may kutsara, sabi ng aking ginupitan. Hoy, ano ginagawa mo? Ba't pinapatungan mo yung buhok? Baka akala mo yung lamesa.
Ayun, natawa din naman ang ating ginupitan eh. Tunay na kape po yan. Talagang nagkakape kami. Nagkakape kami. Ayun. Dahil wala pa kaming almusal, kape muna. Muntik pa niyang ilagay sa kanyang ulo yung baso eh. Okay na. Ayan yung result natin ginawa sa kanya. Medyo mahirap lang talagang tumayo yung unahan. Kaya i-flat na lang natin yung ibabaw sa pamamagitan ng gunting suklay at pang-ahit. Maraming salamat mga kabarberos sa inyong panonood.